What's up? Ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, syempre meron tayong bibigyan ng reaksyon ngayon. Ito pong balitang ito ay nagmula kay DDS News PH. Syempre huwag nyo kalimutang suportahan si DDS News PH. At syempre huwag nyo rin kalimutang suportahan ang channel ko, ang Tunay na Kritiko. Syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, like and share, no? Tulong nyo na lang mga kaibigan. So wag na natin pagtagalin, sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Marcos, kinidnap pala ng Amerika. Yan po ang matapang at nakakagulat na pahayag mismo ng isa sa mga anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Syempre bago natin simulan ng video ito, nice ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Yan, nabibigyan natin ng reaksyon, no? Syempre huwag niyo kalimutang suportahan si Sir Banat Bay. Mag-subscribe po kayo sa kanya para maging updated tayo sa mga inilalabas na vlogs, reactions ni Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Walang iba kung hindi si Senador Amy Marcos. Ayon sa kanya, hanggang ngayon ay pinagtataka niya kung bakit patuloy na nakikipagsundo ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos sa Amerika, sa kabila umano ng ginawa nito sa kanilang pamilya. Kaya ang malaking tanong ngayon, may mga detalye bang hindi pa lubusang naibubunyag sa publiko tungkol sa pagkatanggal sa pwesto at pagdala ng pamilya Marcos sa Hawaii? At kung naniniwala si Senador Amy na labis na nasaktan o niloko ng Amerika ang kanilang pamilya, bakit tila kabaligtaran naman ang direksyon na tinatahak ngayon ng administrasyon ng kanyang kapatid? Pag-usapan at himayin natin ang kontrobersyal na pahayag na ito dito lamang sa Vox Populi. Ipe-play ko, panoorin ninyo. At napakarami pa pong kontrobersyal issue na binitawan si Senator Amy dito at talaga nga naman siguradong magugulat na naman ang sambayanan pag napanood po ang kanyang pahayag. Dahil alam nyo naman po mga kababayan, kami pong Banateros ay hindi sumuporta kay Senator Amy itong nakaraang eleksyon at nung mga nakalipas pang eleksyon. Kaya kami ay nabigyan ng pagkakataon na interviewin siya. Aba, talaga nga namang naghanda kami at talaga namang amin po itong pinag-aralan ng lahat ng mga pahayag niya before at para matanong sa kanya. Kaya panoorin niyo po dahil napakaganda po nitong episode nito. One of the best episode ever in Vox Populi. Kasi dito, tapatan. Talagang tapatan. At yung mga tanong namin dito ay talagang kinagulat ni Senator Amy. Panoorin natin ha. Pasok! Maraming salamat. Very happy to be here. First time ko dito, sa totoo lang, sa Vox Populi. Thank you. Sana maulit muli, no? Oo nga. Hindi pa nagsisimula, gusto niyo nang maulit, ha? Maulit na eh. Umpisa muna natin. Oo, kamusta naman po, Senator Amy? Kamusta naman po kayo? Kamusta naman po ang Senado? Mabuti naman, kaya nakakapagod ang Senado ngayon eh. Grabe, grabe. Wala na, nakakahiya na nga kasi dadalawa lang yung batas na napasa namin sa napakaraming listahan ng priority. Maliban pa sa priority, dami pang mga iba pang priority outside of the 53. Pero nakita naman ninyo, labis-labis ang politika. 4 ang aming Senate President sa loob ng 1 taon. Tama ba yun? My goodness, grabe talaga naman. Tapos, 2 impeachment. Ayan naman, talagang wala kaming magagawa kundi politika. Yan ang problema. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ng inyong nabanggit, ano po ang sikreto ng Amy Marcos? Bakit parang hindi naman halata sa itsura ninyo kayo stressed? Meron bang sumusunod sa inyo na makeup artist dyan sa... Wala nga eh, wala akong glam team, wala akong gana, wala sa mood. Talaga naman. Higit sa lahat, ang minority, wala pambayad. Wala, zero-zero na yung mga kon namin, mga project namin, kakainis. Kahit yung binanggit sa SONA. Kasi may naririnig kami dyan, meron daw isang senador dyan na sinusundan ng makeup artist. Ayan naman, mga chismoso kayo, hindi nagagawa. Sino yan? Nako Sabi nila pag may sumusunod daw na makeup artist, ibig sabihin, mukhang impacta daw yan. Ayan naman, ang dami ng impacto. Dati tambalos-los lang ha. Tapos hindi daw kayo pinapansin ha? Hindi daw suplada na daw. Talaga naman, kayo talaga. Pero, No comment. Ilan lang babae sa Senado nga, hindi 5 lang yata kami no. bahala na silang manghula kung sino yan. Ilan lang kami. 4 sa minority eh, di ba? Pero speaking of yung Senate, Senator, ilang beses na kayo nagpalit ng Senate President, tapos may mga nangyaring gulo nitong nakaraan. Kumusta po ang Senado ngayon in terms of yung environment, security? Alam mo, hindi siya komportable. Unang-una, pagpasok mo pa lang, saan ka nakakita? Nasabi, talagang marami daw bomb threat, may kung ano-anong threat, nakakapraning eh. Pagpasok mo pa lang, 6,000 yung pulis, tapos naka-barbed wire lahat, gano'n. Parang hindi Senado eh, parang papasok ka ng garrison, ano ba yun? Tapos yung mga NBI nung umpisa, sila yung nag-gatekeeper ba? Kinakalkal pati mga empleyado namin, ba yun?
Ang gulo. Hakasar. So pagpasok mo pa lang, tense na. Ano ba to? Ano ba to? Tapos pagdating mo dun sa itaas, hindi nagkikiuan. Eh dati, kahit balitaktakan, todo debate, argumento, kompleto. Pag alis naman ng plenary, chikahan naman kami. Pero ngayon parang nakaka-stress eh. Ito yan, parang ganyan naman yung nakikita natin dati sa Senado na talagang sila ay hindi naman nagkakaroon ng ganong klaseng problema. 'Di ba? Simula lang talaga nang nagpalit na, ayan na, nag-iba na ang administrasyon, 'di ba? Nagkagano na. Toxic na yun. Oh, medyo toxic na talaga, ika nga. Yun Pero na nga. hindi kaya doon nakuha ni Ontiveros yung threat na sinasabi niya? Kasi binantayan daw eh. Tapos hindi kaya doon niya naisip, ay ako may threat. Ay, Kaya ganon. binabantayan ako. Uso ang threat. Ayun naman. O anyway, simulan na natin ang usapan ha. May Ayan. ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasailalim sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin yung report doon na kunyari may accomplishment. Wala namang accomplishment. Marami kasi. Pero 'di ba sa pagkasalita ni Senator Amy, nakikita mo naman na wala naman siyang galit talaga kay BBM. Siguro tampo. 'Di ba? Pero malamang ko si Senator Amy, ito nagagalit to sa mga taong nakapaligid kay BBM. Siyempre si BBM, kapatid niya yan eh. Kumbaga parang tampo, meron ako sa'yo. Pero yung sabihin, magalit ka talaga ng todo is hindi naman niya siguro gagawin yun. No? Naiinis lang siya siguro sa mga nangyayari na kung sino-sino yung mga dumidikit dito kay BBM ngayon. Kaya nagkaganyan ng pag-iisip. Kumbaga parang naging padalos-dalos sa mga desisyon. Diba? Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Eh, syempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo. Ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan. Kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Eh, sabi ko sa loob ko, wala na ngang port doon sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, eh halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo eh, Hindi naman daw masarap mangarap, Senator. Parang ano lang yan eh. Yung 20 pesos na pigas, di ba? Yung akala natin eh totoo pagdating ng panahon nung nanalo na is pangarap lang pala. Kumbaga lahat naman na sinasabi niya pwedeng maging pangarap. Yan ay isang pangarap lamang, 'di ba? Malay mo ganun lang. nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch. Meron ba tayong pang pondo dito sa racket Yun na nga. to? Nagtataka nga ako ba kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala na ng baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Eh, hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan. Nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin. Isip sila ng isip ng pagkakagastusan, no? Kaya tayo, napapaisip naman tayo, I smell something fishy. Talagang pinapasok nila lahat, o sige, pagkagastusan natin to. Pero ang tanong, wag naman mamasamain. Yung pagkakagastusan ba talaga, mapupunta talaga doon sa pagkakagastusan? Yung 84 billion ng DepEd, yung school building fund. Eh, hindi naman nagre-report na maayos. Malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Eh talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, taas ang sahod ng guro. Yun ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet doon? Walang kuryente doon. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, big na tignan natin kung paano ba yun talaga. Paano yun? Sa gubat, magkakaroon ng ng mga, magde-data sila doon. Magde-data, yung mga naka-cellphone doon. Eh, syempre, alam naman natin minsan, napakahirap ng doon, napakahirap ng signal doon. Di ba? Pag ikaw nga, magpupunta ka sa mga gubat, sa mga bundok, mahirap ang signal doon. Hindi ganun kalakas. Oh, lalong-lalo na kung ikaw SIM card mo, baka mamaya, di ba minsan yung globe, ang hirap mo. Hello, globe. Ayan, hindi naman sa no? Minsan ganun, ang hirap ang signal. Iba talaga yung may internet ka.
Siguro mas maganda unahin muna nila yung mga ganyan, no? Mga internet, ganyan. Na kung sila, magtatayo sila ng mga sa pag-aaral doon sa mga maliblib na lugar, unahin muna nila, mamigay sila ng libreng internet. 'Di ba? Tapos yung mga kuryente, ayusin. Kasi di ba yung mga estudyante, hindi naman makakapag-aral niya kapag walang kuryente. 'Di ba? O sasabihin, hindi, pwede namang gasera tsaka lapis. Siyempre, mainit. Ay, gasera tsaka ano, 'di ba? Eh, siyempre, mas maganda pa rin yung nakakapag-aral sila ng maliwanag, 'di ba? Oh, yung presko. Oh, mas nakakapag-isip sila ng maayos. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila doon sa Salary Standardization 5. Yes, tama yung sinabi ni Senator Amy na dapat taasan din ang sweldo ng mga teacher. Dapat naman talaga. Kasi alam naman natin yung paghihirap na ginagawa ng mga teacher. Diyos ko, ako, nanay ko, teacher eh. Sa araw-araw na ginagawa ng nanay ko, ang kaharap lang niya, araw-araw, lesson plan. Oo. Lunes yun hanggang Sabado. Siguro pahinga niya lang ng kamay niya, Linggo. Ngayon nga, medyo modern. Yung ibang mga teacher, computerized na yung ginagamit. May mga pa-print-print na lang. Diba? Hindi na sila masyado nahihirapan. Hindi katulad dating mano-mano. Pero kung tutuusin, dapat talaga is tinataasan na yung sweldo. Diba? Kasi talagang mas, mas yan ang mas may maitutulong sa kinabukasan ng bayan. Diba? Yung mga guro. Oh. Siyempre, kapag ang mga estudyante nila nakatapos, yan, magkakaroon ng mga bagong manggagawa, magkakaroon tayo ng mas gaganda yung natin, ekonomiya natin. Na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may nasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy. Kaya minsan yung mga teacher, nabubugnot kasi ang baba na sweldo eh. Ang kulit ng estudyante, tapos ganyan pa. Na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin eh. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano niyo po marirate itong naging sona ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan niyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ng mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong. Isa fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Palibasa, nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw. Ay, nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin aatin kayo dun sa zona eh. Hindi, damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yun. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, isang katutak na retasong itim. Ibuo mo yung gawin mong palda, saka yung bulok na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit. Hirap. Buta hindi sinabi ng pisa na Senator Amy, baka pati ako madamay dito. Kumbaga, away na itong magkapatid na to. Sa akin pa nagpatahi ito, papakita niyang gano'n na yung bansa natin ngayon, parang retaso na lang. Ito kasi alam na natin na may pangarap talaga si BBM na magkaisa, lagi niya sinasabi. Gusto niya pag-isahin lahat. Magkaisa lahat, wala nang kulay-kulay, wala nang ganito-ganito. Kaso nga lang, ang problema, gusto niya ng ganong klaseng adhikain. Paano mo makukuha yung ganong klaseng adhikain kung meron ka din namang inaagrabyadong isang kulay? Diba? Kuwari, nagpapalakas ka o gusto mong maging kadikit ang mga dilawan. Kumbaga, parang kalimutan na natin ang nakaraan. Diba? Kalimutan na natin ang nakaraan. Yung alitan ng dilawan tsaka ng mga Marcos, kalimutan na natin. Importante, magsama-sama tayo. Kung ganun ang mindset ni BBM, sana ganun din yung mindset ng dilawan. Yun ang tanong doon. Ang sinasabi kasi ni Marcos, magkaisa, walang kulay-kulay. So nakikipag-ayos siya sa mga dilawan, nakita natin, magkakasama sila na, magkakakampi na. Pagdating kaya ng araw, is iisa yung mindset na sinasabi niya. Yun ang mahirap doon. Ngayon, kung gusto niyang magkaisa, bakit siyang kakamping, dilawan, dinikitan niya, pero yung berde, kinalimutan niya.
Pero alam naman natin na yung Berde talaga ang may naitulong sa kanya. 'Di ba? Kasi gusto mo magkaisa eh. Pag sinabi mo nagbitaw ka ng magkaisa, lahat yan. Dilaw, orange, pink, green, lahat yan. Pag-iisahin mo yan. Bakit sila napagtiyagaan mong pagpasensyahan yung dilawan kaysa sa mga Berde? Talaga kasi ang dilawan talaga, nagpahirap yan sa mga Marcos talaga, alam naman natin. Ngayon, hindi mo pwedeng sabihin na, uy, kalimutan na natin yan. Matagal ng alitan yan. Hindi dyan ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung ginawa sa inyo ng mga dilawan, ng mga panahon na yun. Diba? Yung ginawa sa tatay mo, yung ginawa sa inyo, yung pagpapalaya sa inyo rito sa Pilipinas, tapos parang ayaw na kayong pauwiin, tapos yung si Ferdinand Marcos Sr. ayaw ipalibing dito. 'Di ba? Naisip ba nila yung mga dilawan, naisip ba nila? Pasensya na sa mga dilawan, no? Naisip ba nila yung iniisip mo na makipagkaisa sa sila o patawarin kanila? 'Di ba? Kailan ka lang ba nila siguro pinatawad? Ngayon lang dahil presidente ka. Ngayon lang dahil nasa pwesto ka na. Pero noon, nung vice president ka, katakot-takot na paninira ang ginagawa nila sa iyo. Di ba? Halos to pati yung naglabang kay ni Leni Robredo sa pagiging presidente. Kung ano-ano ang pinagsasasabi nila sa iyo. Di ba? Kailan mo lang naman sila naging kakampi? Ngayon lang. Kailan lang sila dumikit? Ngayon lang. Di ba? Kaya sana pareho yung mindset mo sa kanila. Ganon din sila sa'yo na mindset nila, yung katulad ng mindset mo. Na wala na tayong away, magkapatawaran na, sana ganon din. Hindi sana yung ganito. Dikita natin to, si Marcos. Mahina na yan sa mga survey, mahina yan. Matatalo yan, kahit sino itulak yan, talo. Ang mahirap kasi, yung mga Duterte nandito pa. Makipagtulungan tayo sa mga Marcos para bumagsak ang mga Duterte, parang ganon, pwedeng ganon. Baka pwedeng ganun ang senaryo. Ngayon, kapag wala na si Sara Duterte, hindi na makatakbo yan. O saka natin labanan si BBM sa yung manok ni BBM na ilalaban. Kaya nga sinasabi ko si John Vic Remulla, pag naglaban si Leni, tsaka si John Vic, mananalo. Malabo. Malabong manalo si John Vic dyan. Diba? Malabo. Pusta mo na buong bahay mo kay Leni, sigurado talo kay matatalo ni Leni si John Vic. Di ba? Alam nila malakas ang magiging laban nila. Kasi alam nila marami nang naiinis at nagagalit sa administrasyon. Kaya kahit sino ang itulak ng administrasyon sa susunod na eleksyon, wala ding mangyayari. Pero kapag ang dilawan, hinugot nila, may hinugot silang isa. Yun ang pinatakbo nilang presidente, alam nilang may mangyayari. Syempre, no choice na yung mga tao minsan. Yan na lang iboboto namin kaysa si di ba? Lalong-lalo na, alam naman natin, si Leni, medyo may asim pa sa politika. Di ba? Pwedeng manalo yan ang presidente kung mahina ang magiging kalaban niya. Pero hanggat nandiyan si Sara Duterte, hindi sila makakaporma. Di ba? Ayan yun mind game tayo Piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yun na yan, wala na yan. At wala akong gumawa ng glamorosa. Wala sa mood So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits ba tayo makukuha or gain dyan sa racket or dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas. Na ewan kung bakit naman yung pinangako, naloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako nun Medyo naniniwala pa akong may pag-asa noon. Abay, nagulat ako, paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung crudo kataas-taas, yung Ganyan, yun. Pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate, saka sa Congress, minadali nila ang toto. Wala nang debate. Sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam na crudo at saka yung gasolina. Wala naman. Para Wala, kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga Wala, mga krudo ngayon, nagtaasa na naman
consumers. Solid. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero may ganun po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag pagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagpipon-pipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ay ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi, nanenervous ako. Natakot ako kung anong sasabihin eh. Kasi yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo eh, samantalang kahit sa Kung ano yung naiisip ni BBM eh, no? Racket tsaka computer sa gubat. Takin mo, tatayo ka computer sa gubat. Kanya na yan. Ganito ka ang karamihan ng pamilya ngayon. Para tuloy si BBM, kala mo magikero eh. Pero saan sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya? Sa tingin nyo may gumagawa ng mga sinasabi niya sa zona? Oh, matinik naman yun eh. Marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun eh, di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Eh, alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat pamilya. Isa pang malaking pasabog dun sa zona na yun ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, eh, Ano oo ang nga, eh. palagay po ninyo doon? Ewan ko, asa na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, Pasabog utot. gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Turing. Eh bakit dito? Ang tagal-tagal. Tutak na yung ebidensya. Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naalala ko na sinabihan niya si BBM na ano mo na, pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yun, yung goods Na pa nga kayo eh. Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin Ni nyo, Sen, Quitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala eh. Kasi Eh, kahit naman ako, hindi ako naniniwala. Kasi kung gusto nila talagang ipakulong o papanagutin si speaker, dapat yan ang unang-una eh. Kasi talagang yung naglabasan yung mga testigo sa flood control, siya talaga yung tinuturo eh. 'Di ba? Pero hindi eh. Mantakin mo, ang dami ng kinulong, mas marami pang naps na una sa kanya. 'Di ba? Pero siya, ngayon pa lang parang pinag-uusapan. Samantalang gasgas na yung image niya, gasgas na lagi siya pinag-uusapan. Tapos siya ngayon lang. 'Di ba? Kaya sa tingin ko, siguro, pwede nilang aksyonan yan. Pero pagdating dyan sa tunay na kasukayan, baka mamaya maabswelto yan. Di ba? yun nga, yung sabi na wala, kakasuhan daw. Eh, ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Nako po, ano ba yan? Pero Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa nandun. sila, Sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano na ngayon ay... Pero wala rin. naman duda eh kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito ay yung inyong pinsan. Eh parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, no, nagpalakpakan. Nagpumalakpak ba sila doon sa part na Ay, yun? tayuan, di ba? Palakpakan. Wala naman sila magagawa kundi supportan, palakpakan yun eh. Paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Ewan ko, Paano na yun? mga resolution of the diba? Naku po, Ewan, ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Baykam. Eto pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA, dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun eh, naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng mga kung ano, yung mga plantilla. 5 yun eh, 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga eh. Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Eh, nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Eh, ba't tayo nag-SONA para kayong SONA? Bago mag-SONA, dapat binibigyan Andun niya. na dapat eh, kasi aaralin na kagad yun eh. First item yun eh, most important bill yan eh. That's the most important law. Eh ano, pag-uusapan eh, hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugi ng tuluyan. Ayan. Kaya nga eh, wala yung budget eh. Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang walang bitbit?
Ito pa, Senator Amy, ito, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talaga ang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na, wala nang pananakot, wala nang paandar, alam mo yun. Di ba parang ano siya? Parang rehash Kaya pananakot muna, baka magbago isip. lang nung statement ni President Erap noon yun. Oo, Nung parang- walang kamag-anak, Oo, kapatid, walang pinsan, ganyan, di ba? Parang ganun nga eh. Ang hirap eh. Kasi, ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan. First term, syempre, sasabihin mo, maraming salamat, nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto, yung mga priority, ito yung nagawa natin, ito yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan, kasi nakalimang taong nga eh. Dapat Ang tanong ba, merong may re-report na accomplishment? Yun ang mahirap doon. Kailangan talaga ipakita mo marami kang accomplishment na nagawa. Lalong-lalo na, syempre, ang hinihintay ng taong accomplishment dyan is yung flood control project. Yung scandal na yun. Kailangan may nagawa ka. tama na yung listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, Nasaan na yung legacy? ito na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun eh. Kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talaga nagtrabaho ng public works. Anong nakakasintak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance repair lang yun. Hindi, meron daw po kasi pang yung last zone, doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Hindi pa nakukulong. Susunod pa ulit. Parang ayun lang yung pinaka naging main topic ng SONA eh. Parang ipinamalita niya lang si Romualdez talaga. Aasikasuhin na nila parang ganun. Pero kumbaga late bloomer, late comer, parang mga ganun. Nakasuhan na. Reserve pala, reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasementohan na. Hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa ah. nagagana. Nilibing na yun ah. Ako ah. Parang may content pa sa 6 zone, Ewan ko, hindi ko nga kaya nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun eh. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan, nakasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung bali, ano? Tama. Kaso, sinayang yung second chance, ika nga, nakakasama talaga ng loob. Mabigat talaga yung Dapat nga, ikaw na lang tumakbong presidente, Senator Amy. Di ba? Siguro mainam-inam pa ng konti. Dapat nagpalit na lang kayo eh. Si BBM na lang tumakbong senador eh. Para mas may nakikita kami prinsipyo, dalawa kayo ni BP Sara, di ba? Tumakbo kayo, ikaw ang presidente, si BP Sara ang vice. O kaya si BP Sara ang presidente, ikaw ang vice. Dapat ganun na lang dati na 2022. Mas maganda pa eh. paghihinayang. Pero do you think, ma'am, kung kayo po ay kasi nung election natatanda ako, magiging super ate kayo kanyo. Ngayon, sabi ko Talagang nga. aalalayan niyo siya eh. Yun yung gusto niyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera. Sa tingin po ninyo, magaguide nyo ng maigi yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. Well, hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat, pero at least yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin ang kalsada ngayon, talagang maraming krimen, maraming Talaga, droga. delikado Isipin mo, talaga 14 ngayon. years old, 12 years old, nananaksak, nagbabaril. Paano ka naman yan? Mantakin mo, may mga estudyante ngayon sa social media, mga pinapakita yung mga nila talagang may mga armas, may mga baril, may mga nagbabanta sa mga estudyante. Talagang matatapang na ngayon. Parang wala na silang kinakatakutang batas ngayon. Pero nung panahon ni PRRD, maggagaganon sila. Ay, pucha. Dalawa lang ang pupuntahan nila. Kulungan o sementeryo. Yun yan talaga eh. Talagang there's something wrong, hindi ba? Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic Ay, totoo yun. yan. Dami Hindi ka pwede naman. mangalakal, walang Dami negosyo, naman. kita, walang trabaho kapag walang peace and order. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga eh. Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. Ayun. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman
kapatid nyo kung hindi kayo. Aray ko. Totoo po yun eh. At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya. Yeah. At masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maaari naman, tama kayo eh, ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Eh ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon eh, paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba ito? Hindi ko nga masagot yan eh, kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, ano? Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA, binibilang ko kasi, nagtataka ko, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Uy, batas ko yan. Tapos, binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Basta ko inaaway, puro naman akin. Yung 40 Credit grabber eh. bills ko, yun ang sinod. Dinaan sa Senator Amy sa ganun. Kumbaga parang inagaw kay Senator Amy. Wala sariling originality to si... Wala. Tataka ako, teka muna, pati yung systems loss, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying, no copying. Kapatid ka naman daw niya, Senator. Ba't kayo galit sa amin? Nangungopia lang pala kayo sa bandang huli. Ay, nako. Ayun, at ating natungayan ng video na nagmula kay DDS News PH. At syempre ating natungayan si Senator Amy, si Banat Bay at ang Banateros. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.